Isang magandang at mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso, isang kwentong susubok sa tatag ng damdamin at sa tunay na kahulugan ng pag-ibig. Sabi nila, ang tiwala raw ay parang isang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pa ring subukang buuin, pero hinding-hindi na maibabalik ang dati nitong anyo. Paano kung ang mismong pundasyon ng 10 taon mong pagsasama ay gumuho sa isang iglap? Halina't pakinggan natin ang simula ng kwento ni Mayari. Kumikinang ang mga gintong ilaw sa buong hardin. Ang mahinang tunog ng violin ay tila isang matamis na himig na sumasabay sa masayang tawanan ng mga bisita. Ito ang gabi ng kanilang ika-10 anibersaryo. Isang dekada ng pagsasama nila ni Silang. Para sa lahat, ang buhay ni Mayari Sinagmarasigan ay perpekto. Isang marangyang pamumuhay, isang matagumpay na asawa, isang pagsasamang kinaiinggitan ng marami. Ngunit sa kabila ng lahat, may kung anong lamig na gumagapang sa puso ni Mayari. "Mahal, ayos ka lang?" tanong ni Silang habang marahang hinahaplos ang kanyang likod. Ngumiti si Mayari, isang pilit na ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Oo naman, medyo napagod lang siguro sa pag-aasikaso," sagot niya, pero hindi yun ang totoo. Kanina pa niya napapansin ang pagiging balisa ng asawa. Ang mga ngiti nito ay tila hindi taos puso, at ang mga mata ay laging tila may ibang hinahanap sa karamihan. Ang hawak nito sa kanyang kamay ay maluwag, halos walang init. Habang naglalakad sila upang batiin ang iba pang mga bisita, naiwan ang cellphone ni Silang sa kanilang mesa. Umilaw ito, hudyat ng isang bagong mensahe. Hindi sinasadyang napatingin doon si Mayari. Isang pangalan ang nakarehistro, DR. "Mamaya, sa dati." Kumunot ang noo ni Mayari. Sino si DR? At ano ang ibig sasabihin ng mensaheng iyon? Bago pa man niya ito masuri pang muli, mabilis na kinuha ni Silang ang cellphone at isinilid sa kanyang bulsa. "Mga text mula sa opisina. Kahit anibersaryo natin, walang patawad." Sabi nito sabay tawa. Pero ang tawang iyon ay pilit at walang buhay. Pilit iwinaksi ni Mayari ang pagdududa. Ayaw niyang sirain ang gabi nila. Ngunit habang papalapit siya para ayusin ang kwelyo ng tuksedo ni Silang, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit na bakas ng kolorete, isang matingkad na pula. Hindi ito ang kulay na gamit niya. Ang sa kanya ay laging simple, isang mapusyaw na rosas. "Silang, ano ito?" tanong niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig habang tinuturo ang mantsa. Tumingin si Silang sa kanyang kwelyo at bahagyang natigilan. Ngunit mabilis din itong nakabawi. "Ah, iyan ba? Nako, kanina, may lasing na business partner na bumati sa atin. Si Mrs. Gozon, medyo napayakap ng mahigpit. Alam mo na, masayang-masaya para sa atin." Paliwanag niya, habang pilit na pinupunasan ng mantsa. Tumango na lang si Mayari, ngunit ang malamig na pakiramdam sa kanyang puso ay lalong lumala. Kilala niya si Mrs. Gozon. Matandang byuda na yon at hindi naglalagay ng ganoon katapang na kolorete. Isang kasinungalingan. Alam niyang nagsisinungaling ang asawa niya. "Excuse me lang, mahal. Pupunta lang ako sa banyo." Paalam ni Silang. Sinundan siya ng tanaw ni Mayari, ngunit hindi sa direksyon ng banyo ito patungo. Lumabas ito ng function hall at naglakad papunta sa madilim na bahagi ng hardin, kung saan ang mga ilaw ay malabo at ang mga halaman ay nagsisilbing takip. Hindi na niya napigilan ang sarili. Ang pagdududa ay parang lason na kumakalat sa kanyang buong sistema. Dahan-dahan, sinundan niya ito. Ang tunog ng kanyang takong ay halos hindi marinig sa lakas ng musika. Bawat hakbang ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Huminto siya sa likod ng isang malaking puno ng acacia. Mula doon, tanaw niya ang isang maliit na gazebo sa dulo ng hardin. At doon, nakita niya si Silang. Pero hindi ito nag-iisa.
May kasama itong isang babae. Nakatalikod ito sa kanya, ngunit pamilyar ang hubog ng katawan at ang kulay ng buhok nito. Ang babae ay nakasuot ng isang makinang na berdeng bestida, ang parehong bestida na suot ng pinsan niyang si Dagsa. Nag-init ang mga mata ni Mayari. Hindi maaari. Ngunit ang sumunod na nangyari ay tila isang punyal na itinarak ng diretso sa kanyang puso. Nakita niya kung paano marahang hinawakan ni Silang ang pisngi ng babae. At pagkatapos, sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mga labi at hinalikan ito. Isang halik na puno ng pagnanasa, isang halik na matagal na niyang hindi natikman mula sa sariling asawa. Humarap ang babae at sa pagtama ng ilaw sa mukha nito, gumuho ang buong mundo ni Mayari. Si Dagsa, ang kanyang pinsan, ang itinuring niyang parang kapatid. Kasabay ng pagpatak ng luha mula sa kanyang mga mata, nabitawan niya ang kupitang hawak niya. Klang! Ang tunog ng nabasag na kristal ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Biglang naputol ang halikan, sabay na napalingon sina Silang at Dagsa sa direksyon ng tunog. Ang kanilang mga mata, puno ng gulat at pagkakasala, ay sinalubong ang mga mata ni Mayari. Mga matang puno ng sakit, pagtataksil at lumbay na hindi kayang isalarawan ng kahit anong salita. Ang tunog ng nabasag na kopita ay tila isang malakas na sampal na gumising sa lahat mula sa isang masamang panaginip. Nanatiling nakatayo si Mayari sa likod ng puno, ang mga matay nakapako sa 2 taong pinakamahalaga sa kanya. Ang asawa at ang pinsan na ngayon ay magkayakap sa ilalim ng buwan. Ang kanilang mga mukhay bakas ang pagkakasala. Mayari. Unang sambit ni Silang, ang boses ay tila kinakapos ng hangin. Mabilis siyang humiwalay kay Dagsa. Inaayos ang kanyang damit na para bang ang simpleng kilos na yon ay mabubura ang lahat ng nasaksihan ng kanyang asawa. Si Dagsa, sa kabilang banda, ay hindi natinag. Sa halip na matakot, isang matalim na ngisi ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Itinaas niya ang kanyang kilay, tila hinahamon si Mayari. Hindi makapagsalita si Mayari. Ang mga salitang gusto niyang isigaw ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay umiling, habang ang mga luha ay walang tigil na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Naglakad siya papalapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tila pasan niya ang buong mundo. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang tanong na puno ng sakit. 10 taon Silang. 10 taon? Bakit? Sa halip na pagsisisi, isang malamig na ekspresyon ang pumalit sa mukha ni Silang. Tila ang pagkakahuli sa kanila ay hindi isang pagkakamali, kundi isang pagkakataon upang ilabas ang lahat. Bakit? Tinatanong mo kung bakit? Sagot niya, ang boses ay may bahid ng pang-iinis. Mayari, sawang-sawa na ako. Sawa na ako sa pagiging perpekto mo. Sawa na ako sa pagiging simple mo. Sa pagiging nakakabagot mo. Bawat salita ay tila isang suntok sa sikmura ni Mayari. Napahawak siya sa kanyang dibdib, hirap sa paghinga. Hindi mo ba nakikita, pinsan? Sabad ni Dagsa. Lumapit ito at kumapit sa braso ni Silang. Hindi ka na sapat para sa kanya. Kailangan niya ng isang taong nakakasabay sa kanya. Isang taong hindi natatakot sumugal. Hindi isang simpleng asawa na kontento na lang sa pagiging anino niya. Ang kanilang mga salita ay mas masakit pa kaysa sa kutsilyong itinarakan sa kanyang likod. Ang pagtataksil ay isa ng bagay, ngunit ang marinig na ang buong pagkatao mo ang dahilan ay ibang klase ng impyerno. Ipinasok sila ni Silang sa loob ng bahay, sa kanilang silid-aklatan, malayo sa mga mata ng natitirang bisita. Doon, nagpatuloy ang pagwasak sa puso ni Mayari. Walang pagsisisi, walang paghingi ng tawad,
tanging panunumbat at pagmamalaki sa kanilang ginawa. Hanggang sa dumating ang huling dagok. Kumuha si Silang ng isang malaking maleta mula sa loob ng aparador at inihagis ito sa paanan ni Mayari. Ano? Ano ito? Nanginginig na tanong ni Mayari. Mag-empake ka. Malamig na utos ni Silang. Lahat ng ari-arian na ito, ang bahay, ang mga kumpanya, lahat yan nakapangalan sa akin. Wala kang anumang karapatan dito. Binigyan kita ng magandang buhay sa loob ng 10 taon. Ngayon, tapos na. Hindi mo to magagawa sa akin, Silang. Sigaw ni Mayari. Ang sakit ay napalitan na ng galit. Pinaghirapan din natin to. Magkasama nating itinayo ang lahat ng ito. Ikaw? Tumawa si Silang, isang tawang walang kagalakan. Ang tanging ginawa mo ay maging asawa ko. Ako ang nagtrabaho. Ako ang nag-isip. Kaya ngayon, umalis ka na. Dito natitira si Dagsa. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Mayari. Tumingin siya sa paligid, sa mga libro, sa mga muebles na siya mismo ang pumili. Ang lugar na tinawag niyang tahanan sa loob ng 1 dekada ay bigla na lang naging dayuhan sa kanya. 2 kasambahay ang pumasok at sa utos ni Silang, sa pilitan siyang kinaladkad palabas. Ang ilan sa mga katulong na nakasaksi ay napayuko na lang, hindi makatingin sa kahihiyang dinaranas ng kanilang amo. Paglabas niya ng malaking pinto, bumuhos ang malakas na ulan, tila nakikidalamhati ang langit sa kanyang sinapit. Wala siyang payong, wala siyang sasakyan, tanging ang maleta na naglalaman ng kanyang mga lumang damit at ang basag na puso ang dala niya. Tumayo siya sa gitna ng ulan, basang-basa, nanginginig sa ginaw at sa sakit. Pinanood niya ang pag-alis ng mga huling sasakyan ng bisita habang ang mga ilaw sa loob ng kanyang dating tahanan ay isa-isang namamatay. Iniwan siyang mag-isa sa dilim. Saan siya pupunta? Wala siyang pamilya, maliban kay Dagsa na umagaw sa kanyang asawa. Wala siyang kaibigan na malalapitan. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Kinuha niya ang kanyang cellphone, basang-basa, ngunit gumagana pa. Nanginginig ang mga daliri habang hinahanap ang numero. Isang ring lang. Sumagot ito kaagad. Hello, Ma'am Maya? Yaya. Yaya Paz. Hagulgol ni Mayari. Ang boses ay halos hindi na marinig dahil sa lakas ng ulan at sa kanyang pag-iyak. Ma'am, anong nangyari? Nasaan po kayo? Nag-aalalang tanong ng matanda. Hindi na niya nagawang sumagot. Ibinigay na lang niya ang kinaroroonan niya. Pagkalipas ng ilang minuto, isang taxi ang huminto sa kanyang harapan. Bumaba si Yaya Paz. May dalang malaking payong. Nang makita siya nitong basang sisiw at kaawa-awa, walang salitang namutawi sa bibig ng matanda. Niyakap na lang siya nito ng mahigpit. Sa yakap na yon, ibinuhos ni Mayari ang lahat ng sakit. Nang gabing iyon, sa maliit ngunit malinis na kwarto sa bahay ni Yaya Paz, nakahiga si Mayari sa isang simpleng kama. Nakatingin sa kisame, habang ang tunog ng ulan sa yero nilang bubong ang nagsisilbing musika sa kanyang pighati. Wala na siyang lahat. Isang reyna na itinapon mula sa kanyang palasyo. At sa gitna ng katahimikan at sakit, naalala niya ang huling bilin ng kanyang lola Amuma bago ito pumanaw. Mga salitang binaliwala niya noon dahil akala niya ay hindi niya kailanman kakailanganin. Apo ko, Mayari. Tila naririnig pa niya ang malambing na boses ng matanda. Tandaan mo, kapag dumating ang araw na parang kinuha na sa'yo ang lahat, kapag wala ka ng matakbuhan at wala nang natira sa'yo, umuwi ka sa kanlungan. Ang ating mga ugat ang siyang maghihilom sa iyong mga sugat. Pagkatapos ng 3 araw na pananatili sa bahay ni Yaya Paz, habang pinipilit na pulutin ang mga basag na piraso ng kanyang puso, nagpasya si Mayari. Hindi siya maaring manatili sa syudad. Bawat kanto, bawat gusali, ay may alaalang kasama si Silang,
Mga alaalang ngayon ay isa ng bangungot. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang umuwi. Sa sinakyan niyang bus, habang tinatahak ang daan palabas ng magulong syudad, tila kasabay nito ang pag-iwan niya sa 10 taon ng kanyang buhay. Ang bawat kilometrong lumalayo ay isang hakbang papalayo sa sakit, sa kahihiyan at sa pagtataksil. Nang masilayan niya ang malawak na bukirin at ang mga luntiang puno ng probinsya ng Kanlungan, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakaramdam siya ng bahagyang kapayapaan. Huminga siya ng malalim, nilanghap ang amoy ng lupa at sariwang hangin, amoy ng isang lugar na matagal na niyang kinalimutan. Ang bahay ng kanyang lola Amuma ay naroon pa rin, nakatayo sa gitna ng isang maliit na bakuran. Medyo may kalumaan na, ang pintura ay may mga tuklama, at ang mga halaman sa hardin ay medyo may kagulangan. Ngunit para kay Mayari, ito ang pinakamagandang palasyong nakita niya. Ito ang kanyang kanlungan. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ng alikabok at ng amoy ng lumang kahoy. Tahimik ang buong kabahayan, tila natutulog at naghihintay lang ng kanyang pagbabalik. Dahan-dahan niyang nilibot ang kanyang mga mata. Nandoon pa rin ang lumang silyang tumba-tumba ng kanyang lola sa may bintana. Ang mga lumang litrato sa pader, ang maliit na altar. Bawat bagay ay may dalang alaala, mga masasayang alaala na unti-unting nagpapainit sa nanlalamig niyang puso. Nagpasya siyang maglinis, hindi lang para maging maayos ang bahay, kundi para na rin maibaling ang kanyang isip sa ibang bagay. Sinimulan niya sa silid ng kanyang lola. Habang pinupunasan niya ang mga muebles, tila nararamdaman niya ang presensya ng matanda. Naririnig ang malambing nitong boses na nagbibigay sa kanya ng lakas. Nang linisin niya ang ilalim ng kama, may nasagi ang kanyang walis, isang bagay na malaki at matigas. Sumilip siya at nakita ang isang bagay na halos kasing edad na ng bahay. Isang lumang baul na yari sa Nara. Ang kandado nito ay kalawangin na, ngunit hindi ito nakalock. Dala ng kuryosidad, hinila niya ito palabas. Mabigat ito. Umupo siya sa sahig at dahan-dahang itinaas ang takip nito. Isang tunog ng langit-ngit ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Sumambulat ang amoy ng nakaraan, amoy ng lumang papel at pinatuyong bulaklak. Sa loob, ang unang nakita niya ay isang makapal at nakatali na kwaderno. Ang mga pahina nito ay naninilaw na. Nang buksan niya ito, nakita niya ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang lola Amuma. Puno ito ng mga sangkap at pamamaraan sa paggawa ng iba't ibang uri ng kakanin, puto-bumbong, bibingka, sapin-sapin, kutsinta. Sa bawat recipe, may mga munting tala sa gilid, paborito ng iyong lolo, o ito ang unang itinuro sa akin ng aking ina. Ang mga luha ay muling pumatak sa mga mata ni Mayari, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pangungulila at pagmamahal. Sa ilalim ng kwaderno, may isang maliit na bank passbook. Luma na rin ito. Nang buksan niya, halos malaglag ang kanyang panga. Nakasulat doon ang isang halaga na hindi niya kailanman inakalang magkakaroon siya. Isang halagang sapat na para makapagsimula siyang muli at higit pa, isang lihim na kayamanan na maingat na inipon ng kanyang lola para sa kanya. Doon, isang maliit na butil ng pag-asa ang sumibol sa kanyang puso at sa pinakailalim ng baul, naroon ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga dokumento, mga titulo ng lupa. Inisip niya na marahil ito ang titulo ng bahay at lupa na kinatatayuan niya. Isa-isa niya itong tiningnan. May ilang maliliit na lupang sakahan at ang titulo nga ng kanilang bahay. Nakahinga siya. Nang maluwag, ibabalik na sana niya ang mga ito sa loob nang may isang titulo na nakaagaw ng kanyang pansin. Mas bago ito kumpara sa iba. Binuksan niya ito at binasa ang mga detalye. Lot number 143. Barangay San Isidro, pero ang nakapagpatigil sa kanyang paghinga ay ang address. Isang address sa labas ng kanilang probinsya. Isang address
na napakapamilyar sa kanya. 143 Industrial Road, Star Rosa, Laguna. Paulit-ulit niyang binasa ang address habang ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng napakabilis. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi maaari. Isang masamang biro lang siguro ito ng tadhana. Ngunit malinaw na nakasulat sa ilalim ng technical description ng lupa. Lokasyon ng kasalukuyang nakatayong Marasigan Prime Logistics Warehouse. Ang pabrika ni Silang. Ang pundasyon ng imperyong ipinagmamalaki nito. Ang lugar kung saan siya nito madalas isama noon, ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay. Nakatayo pala ito sa lupang pag-aari ng kanyang lola. At ngayon, sa lupang pag-aari niya, hawak-hawak ni Mayari ang titulo ng lupa. Ang papel na yon ay tila mas mabigat pa kaysa sa ginto. Ito ang kanyang alas. Ang sandata na kayang magpabagsak sa buong imperyo ni Silang sa isang iglap lang. Ang isang bahagi ng kanyang pagkatao ay naguudyok sa kanya na gamitin na ito ngayon din. Ang saktan si Silang sa paraang pinakamasakit. Ang kunin dito, ang bagay na mas mahalaga pa sa buhay nito, ang kanyang tagumpay. Ngunit habang tinititigan niya ang pangalan ng kanyang lola Amuma sa lumang dokumento, ibang damdamin ang nanaig. Hindi ito ang paraan ng kanyang lola. Ang paghihiganti ay magbibigay sa kanya ng panandaliang kasiyahan, ngunit hindi nito mabubura ang sakit. Hindi nito maibabalik ang kanyang dignidad. Dahan-dahan niyang ibinalik ang lahat ng dokumento sa loob ng baul. Ikinandado niya ito at itinulak pabalik sa ilalim ng kama. Ang paghihiganti ay makakapaghintay. Sa ngayon, may mas mahalaga siyang kailangang gawin. Ang muling itayo ang sarili, hindi gamit ang kahinaan ng iba, kundi gamit ang sarili niyang lakas. Gamit ang perang iniwan sa kanya. Nagpagawa si Mayari ng isang maliit na kariton na yari sa kawayan. Simple lang ito, ngunit malinis at kaakit-akit tingnan. Sa itaas, ipininta niya ang isang pangalan na nagbibigay sa kanya ng inspirasyon, Kanin ni Amuma. Ang mga sumunod na araw ay naging isang ritual ng pagsisikap. 3:00 pa lang ng madaling araw, gising na siya. Sa katahimikan ng umaga, habang ang buong kanlungan ay natutulog pa, ang kusina ng kanyang lola ay muling nagkakaroon ng buhay. Ang tunog ng kanyang pagkayod ng niyog, ang halimuyak ng ginigiling na galapong, at ang amoy ng kumukulong gata ay tila isang dasal na iniaalay niya sa alaala ng kanyang minamahal na lola. Bawat halo, bawat salang sa apoy ay ginagawa niya ng may buong puso. Sa unang araw niya sa palengke, halos walang pumansin sa kanya. Ang mga tao ay dumaan lang, masanay sa mga suki na nilang bilihan. Sa pagtatapos ng araw, mas marami pa ang natira kaysa sa nabenta. Ganoon din ng sumunod na araw. May mga pagkakataong napapaupo na lang siya, tinititigan ang kanyang mga panindang hindi nababawasan, at napapatanong sa sarili kung tama ba ang kanyang desisyon. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang panghihina, tinitingnan lang niya ang pangalan sa kanyang kariton at muling humuhugot ng lakas. Hanggang isang hapon, isang binatang may dalang kamera ang huminto sa kanyang pwesto. Tila isa itong turista o dayo. "Miss, ano po itong tinda ninyo?" tanong nito, habang tinitingnan ang makukulay na sapin-sapin. "Mga kakanin po. Recipe pa po ito ng lola ko." Magalang na sagot ni Mayari. "Pabili nga ng isa nito. Mukhang masarap," sabi ng binata. Tinuturo ang bagong luto at mabangong bibingka. Habang kumakain ng binata, panay ang kuha nito ng litrato. Kinausap siya nito. Tinanong ang kwento sa likod ng kanin ni Amuma. Ikinuwento ni Mayari ang tungkol sa kanyang lola, sa pagmamahal nito sa pagluluto, at sa pamanang iniwan nito sa kanya. Maingat na hindi binabanggit ang madilim na dahilan ng kanyang pagbabalik. Kinabukasan, nagulat si Mayari. Bago pa man siya matapos mag-ayos ng paninda, may mga tao nang nakapila sa kanyang kariton. "Ikaw ba yung nasa Kanlungan Food Finds blog?" tanong ng isang ginang.
Napanood namin yung post sa Facebook. Ang sarap daw ng bibingka mo. Sabi naman ng isa pa. Hindi makapaniwala si Mayari. Ang binatang bumili sa kanya kahapon ay isa palang sikat na food blogger sa kanilang rehiyon. Ang post nito tungkol sa kanyang munting pwesto ay kumalat na parang apoy sa social media. Mula sa araw na yon, hindi na siya natigil. Araw-araw, nauubos ang kanyang paninda. Ang mga tao ay dumarayo pa mula sa mga kalapitbayan para lang matikman ang kakanin na lasang pagmamahal ng isang lola. Bawat papuri, bawat ngiti ng kasiyahan mula sa kanyang mga customer ay tila isang balsamo na humihilom sa kanyang mga sugat. Dito, sa gitna ng init at pagod, unti-unti niyang natatagpuan muli ang kanyang halaga. Hindi bilang Mrs. Marasigan, kundi bilang si Mayari, ang tagapagmana ng kanin ni Amuma. Samantala, sa isang mamahaling mall sa Maynila, magkahawak kamay na naglalakad sina Silang at Dagsa. Bitbit ni Dagsa ang 3 paper bag mula sa isang luxury brand, habang si Silang naman ay nakatingin sa isang relong nagkakahalaga ng ₱250,000. Bagay sa'yo, mahal, sabi ni Dagsa. Isinusukat ang relo sa pulso ni Silang. Of course, mayabang na sagot ni Silang. Anything para sa nag-iisang reyna ko. Speaking of, I wonder kung ano na ang nangyayari sa dating reyna. Pang-iinis ni Dagsa. Baka nagpapakain na lang ng mga manok sa probinsya nila. Ang simple at boring niyang babae. Tumawa si Silang. Hayaan mo na yon. She belongs there. Sa probinsya, kasama ng mga simple niyang pangarap. Hindi siya nababagay sa mundo natin. She was weighing me down. Ngunit sa likod ng tawang yon, may bahagyang kaba. Ang mga gastusin nila ni Dagsa ay walang patid. At ang mga negosyo niya ay nagsisimula nang makaramdam ng epekto. Ngunit iwinaksin niya ito, makakabawi rin siya. Isa siyang Marasigan. Pagbalik sa kanlungan, pagod ngunit masaya si Mayari habang nililigpit ang kanyang pwesto. Ubos na naman ang kanyang paninda. Habang nagpupunas siya ng mesa, isang magarang sasakyan ang huminto malapit sa kanya. Bumaba ang isang babaeng naka-corporate attire. Excuse me, kayo po ba si Mayari ng kanin ni Amuma? Tanong nito. Ako nga po, sagot ni Mayari. I'm from the Sierra Grand Hotel. Nakatikim ang general manager namin ng produkto ninyo at sobrang nagustuhan niya. Sabi ng babae, sabay abot ng business card. Gusto sana naming mag-place ng order araw-araw para sa aming breakfast buffet at coffee shop. Napatulala si Mayari. Ang Sierra Grande ay isang kilalang luxury hotel sa kalapit na syudad. Gagaano po karami? Nauutal na tanong ni Mayari. Ngumiti ang babae at sinabi ang bilang, 500 piraso ng iba't ibang kakanin. Araw-araw. Nabitawan ni Mayari ang hawak niyang basahan, 500 piraso. Ang kanyang munting kariton at maliit na kusina ay hindi kailanman makakagawa niyon. Ito na ang pagkakataon niya. Ang unang hakbang mula sa isang simpleng tindera tungo sa isang tunay na negosyante. Ngunit kasabay ng excitement, naramdaman niya ang takot. Kaya niya ba ito? Ang conference room ng Marasigan Prime Logistics ay malamig at tahimik. Ngunit ang tensyon sa loob ay halos hiniwa ng kutsilyo. Nakaupo si Silang sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang noo ay nakakunot habang tinitingnan ang mga numero sa financial report na nasa kanyang harapan. Pula. Lahat ng importanteng numero ay kulay pula. Paano nangyari ito, Alberto? Mariing tanong ni Silang sa kanyang matandang accountant. Last quarter, we were hitting our targets. Ngayon, bakit bigla tayong bumulusok? Napalunok si Alberto, halatang kinakabahan. Inayos niya ang kanyang salamin bago sumagot. Sir Silang, ilang buwan na po nating nararanasan ang pagbaba ng kita. It's a combination of factors. Ang pagtaas ng presyo ng gasolina, ang pagkawala ng 2 nating major clients. At, kung mapapansin niyo po, ang paglaki ng ating miscellaneous and operational expenses.
Tumingin si Silang sa column ng operational expenses. Nakita niya roon ang mga bayarin mula sa mga credit card na hawak ni Dagsa, mga halagang halos makapagpatayo na ng isang maliit na bahay, mga biyahe sa ibang bansa, mga mamahaling alahas, mga designer bag. Noon, hindi niya ito pinapansin. Para sa kanya, iyon ay maliit na bagay lang, isang patunay ng kanyang kayamanan. Ngayon, ang mga numerong iyon ay tila sumasampal sa kanya. We need a new investor, isang malaking kontrata para makabawi tayo, deklara ni Silang, mas para sa sarili niya kaysa sa mga empleyado sa silid. Alberto, set a meeting with Mr. Tan. Ipakita mo sa kanya ang pinakabago nating expansion proposal. Pero sir, nag-aalangang sabi ni Alberto, hindi pa po natin nababayaran ang huling utang natin sa kanya. Just do it! Sigaw ni Silang, sabay hampas sa mesa. Nagulat ang lahat sa kanyang pagsabog. Hindi siya ganito dati. Ang dating kalmado at kalkuladong si Silang Marasigan ay napapalitan ng isang iritable at desperadong tao. Pagkatapos ng pulong, pumasok si Silang sa kanyang opisina at padabog na isinara ang pinto. Habang minamasahe niya ang kanyang sentido, isang business partner niya ang tumawag. Silang pare, musta na? Masayang bati nito sa kabilang linya. Natawagan kita kasi may ipapatikim sana ako sa'yo. Grabe pare, may nadiskubre akong supplier ng kakanin. Mula pa sa probinsya pero ang sarap, pang-international ang quality. Kakanin? Walang ganang sagot ni Silang. Hindi ako interesado sa ganyan, Fred. Maliliit na negosyo lang yan. Yun ang akala mo. Tumawa si Fred. Alam mo ba, sila na ang supplier ngayon ng Sierra Grande Hotel. At balita ko, kinukuha na rin sila ng isang malaking airline company para sa in-flight snacks nila. Ang pangalan ng brand, Sinag Kakanin Empire. Ang ganda ng pangalan. No, parang pangalan ng may-ari. Biglang natigilan si Silang. Sinag. Ang apelyido ni Mayari. Anong sabi mo? Sinag. Oo, pare, bakit? May problema? Wala. Sige Fred, may gagawin pa ako. Tawagan na lang kita ulit. Sabi ni Silang at mabilis na ibinaba ang telepono. Imposible. Isang malaking koinsidensya lang ito. Si Mayari, isang negosyante, ang babaeng ni hindi marunong magbalanse ng sarili niyang checkbook. Napailing siya at tumawa ng mapakla. Hindi si Mayari iyon. Nang gabing iyon, umuwi siya sa kanilang mansyon. Naabutan niya si Dagsa sa sala, masayang kausap ang isang tao sa telepono. Yes, of course. The funds will be transferred by tomorrow. This is a huge investment kaya dapat sigurado. Narinig niyang sabi ni Dagsa. Napansin siya nito at mabilis na nagpaalam sa kausap. Sino yon, mahal? Tanong ni Silang. Isang kaibigan. Nagpapatulong lang tungkol sa isang investment opportunity sa Singapore. Nakangiting sagot ni Dagsa sabay halik sa kanyang pisngi. Huwag mo na isipin yun. Kumusta ang araw mo? You look stressed. Medyo. Pag-amin ni Silang. May mga problema lang sa kumpanya. Nako, kaya mo yan. Ikaw pa ba? Sabi ni Dagsa. Basta isipin mo, lahat ng ginagawa mo para sa ating dalawa. Para sa future natin. May kung anong hindi tama sa ngiti ni Dagsa sa paraan ng pagsasalita nito. Parang may tinatago, ngunit masyadong pagod na si Silang para alamin pa yon. Niyakap na lang niya ito, pilit na hinahanap ang kapanatagan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Kinabukasan habang nasa opisina, tinawag ni Silang ang kanyang sekretarya. Lorna, pa-research nga, may isang kumpanya, Sinag Kakanin Empire. Alamin mo kung sino ang may-ari at kung saan ang opisina nila. Yes, sir. Sagot ng sekretarya. Pagkalipas ng isang oras, bumalik si Lorna. May dalang isang folder. Inilapag niya ito sa mesa ni Silang. Sir, ito na po ang nakuha kong impormasyon. Ang Sinag Kakanin Empire po
ay isang fast-growing enterprise. Ang main commissary po nila ay nasa probinsya ng Kanlungan, paliwanag ni Lorna. At ang nakarehistro pong may-ari at CEO ay si Mrs. Mayari S. Marasigan. Tila nabingi si Silang sa huling sinabi ng kanyang sekretarya. Kinuha niya ang folder, nanginginig ang mga kamay. Sa loob, may isang nakaprint na article mula sa isang business magazine. At sa gitna ng pahina, may isang larawan. Isang larawan ni Mayari. Ngunit hindi ito ang Mayari na kilala niya. Hindi ang simpleng asawa na laging nasa likod niya. Ang babae sa larawan ay nakatayo sa harap ng isang malaking gusali. Nakasuot ito ng isang eleganteng business suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang mga mata, mayroon itong kislap ng kumpiyansa at kapangyarihan na hindi niya kailanman nakita noon. Ang babae sa larawan ay isang reyna, kasabay ng pagkatulala niya. Isang email ang pumasok sa kanyang inbox mula ito sa bangko. Ang subject, urgent, loan application status. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang laman nito ay isang maikli, ngunit malinaw na pangungusap. Dear Mr. Marasigan, we regret to inform you that after careful deliberation, your application for a business expansion loan has been denied. Ang larawan ni Mayari sa business magazine at ang email mula sa bangko ay tila dalawang malakas na sampal na gumising kay Silang mula sa kanyang pagkabulag. Sa loob ng ilang buwan, inakala niyang si Mayari ay nasa probinsya, nagmumukmok at kaawa-awa. Hindi niya kailanman inisip na sa likod ng kanyang mga problema, ito ay tahimik na bumabangon. Hindi lang basta bumabangon, kundi nagtatayo ng sarili nitong imperyo. Isang imperyo na may pangalang Sinag. Isang pangalang tila nang aasar sa kanya. Isang paalala na habang ang kanyang mundo ay unti-unting dumidilim, ang bituin ni Mayari ay nagsisimula palang kuminang. Sa malawak na komisary ng Sinag Kakanin Empire sa Kanlungan, abala si Mayari sa pag-inspeksyon ng mga produkto. Mula sa isang kariton sa palengke, ngayon ay meron na siyang sariling gusali. 12 ng empleyado na karamihan ay mga kababaihan mula sa kanilang komunidad at isang fleet ng delivery vans. Ang order mula sa Sierra Grande Hotel ay naging simula lang. Ngayon, ang kanyang mga kakanin ay matatagpuan na sa mga kilalang coffee shop sa syudad at maging sa mga airport lounge. Ngunit sa kabila ng tagumpay, hindi pa rin siya mapakali. Alam niyang may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Isang huling hibla na nag-uugnay sa kanya sa masakit na nakaraan. Tumawag siya sa isang kilalang law firm sa Maynila. Hindi niya kayang harapin si Silang ng mag-isa. Kailangan niya ng representasyon. Kailangan niyang gawin ang lahat sa tamang paraan sa ilalim ng batas. Good morning, Attorney Palma. Bati ni Mayari sa telepono. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng determinasyon. I'm calling to follow up on the matter we discussed. The property at 143 Industrial Road, Star Rosa. Yes, Miss Sinag. Sagot ng abogado sa kabilang linya. We've verified everything. The title is clean and is legally under your name, inherited from your grandmother. We are ready to proceed anytime you want. Good, sabi ni Mayari, sabay tingin sa bintana, kung saan tanaw niya ang mga manggagawang masayang nagtatrabaho. Let's proceed today. Send them the official notice. It's time. Sa kabilang banda, si Silang ay nasa gitna ng isang desperadong pagtatangka na isalba ang kanyang nalulunod na barko. Maghapon siyang tumatawag sa mga posibleng investor, sa mga kaibigan na maaari niyang utangan, ngunit lahat sila ay tila umiiwas. Ang balita ng kanyang pagkalugi ay mabilis kumalat sa kanilang mundo. Sir Silang, I'm sorry. Medyo mahigpit ang budget namin ngayon, sabi ng isa. Pare, pasensya na. May sarili din akong pinoproblema. Sabi naman ng isa pa. Ang kanyang pagmamataas ay unti-unting nauubos, napapalitan ng purong takot. Malapit na ang araw ng sahod ng kanyang mga empleyado. Ang mga tseke na inisyu niya sa mga supplier ay malapit nang tumalbog. Nasa bingit siya ng pagbagsak.
Sa gitna ng kanyang pag-iisip kung saan kukuha ng pera, biglang pumasok ang kanyang sekretarya na si Lorna. Ang mukha nito ay maputla at balisa. "Sir," nanginginig na sabi ni Lorna, may sulat po para sa inyo mula sa Palma Law Offices." Kinunutan niya ito ng noo. "Sino yan? Hindi ko sila kilala." "Special delivery po, sir. Urgent daw po." Kinuha niya ang makapal na sobre. Ang bigat nito ay tila nagpapahiwatig ng masamang balita. Pinunit niya ito ng walang pag-iingat. Sa loob, may ilang pahina ng dokumento na puno ng mga legal na salita na hindi niya maintindihan. Ngunit ang isang pahina, ang pinakaibabaw, ay malinaw. Notice to vacate and demand for payment. Binasa niya ang mga sumunod na salita at bawat isa ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Ang sulat ay nagsasabing ang lupang kinatitirikan ng kanyang pabrika ay may pagkakautang sa renta sa loob ng halos 15 taon na ang orihinal na kontrata ng kanyang ama sa dating may-ari ay matagal nang natapos at hindi na-renew. At na ang kasalukuyang legal na may-ari ay hinihiling ang agarang pagbabayad ng lahat ng utang o ang agarang pag-alis sa nasabing pag-aari. Halos matawa si Silang sa kabaliwan ng lahat ng ito. Isang scam. Siguradong isang scam. Ngunit nang basahin niya ang pinakahuling talata, ang tawa ay namatay sa kanyang lalamunan. Ang buong katawan na nisi ay nanlamig. "All communications regarding this matter must be coursed through our client, the sole legal and registered owner of the said property." Tinitigan niya ang pangalang nakasulat sa ilalim, nakabold at nakaprint sa itim na tinta. Isang pangalang gumimbal sa kanyang buong pagkatao. Mayari Sinag. Parang bombang sumabog sa harapan ni Silang ang mga salitang nakasulat sa papel. Mayari Sinag. Ang pangalan ng babaeng itinakwil niya. Ang babaeng hinusgahan niyang mahina ay siya palang may hawak ng kanyang kinabukasan sa mga palad nito. Ang buong pundasyon ng kanyang tagumpay, ang lupang kinatatayuan ng kanyang pinagmamalaking negosyo ay pag-aari pala ng kanyang asawa. Hindi, dating asawa. Hindi totoo to. Bulong niya sa sarili. Paulit-ulit niyang binasa ang dokumento. Nagbabaka sakaling nagkamali lang siya ng basa. Ngunit malinaw ang lahat. Ang pangalan ni Mayari ang nakarehistro. Sa sobrang gulat at galit kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na idenial ang numero ni Mayari. Ang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Nagring ito ng ilang beses bago ito sagutin ng isang malamig na boses. "This is the office of Mayari Sinag. How may I help you?" Isang sekretarya. May sekretarya na siya. "I need to speak with Mayari, now!" Sigaw ni Silang. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "May I know who's calling, please?" "It's Silang. Silang Marasigan. Just give her the phone." "I'm sorry, sir, but Miss Sinag is in a meeting. Please leave a message and we'll..." Click. Ibinaba niya ang tawag. Sa frustration, ibinato niya ang kanyang mamahaling cellphone sa pader. Nagkapira-piraso ito, tulad ng kanyang pagkatao. Paano niya haharapin ito? Ang utang sa renta na sinisingil ay napakalaki. Isang halagang imposible na niyang bayaran. At kung hindi siya magbabayad, palalayasin siya. Ang kanyang negosyo, ang kanyang pangalan, ang lahat-lahat sa kanya ay mawawala. Kailangan niya si Dagsa. Kailangan niya ng pera. Naalala niya ang mga sinasabi nito tungkol sa mga investment. May pera sila. Mayroon silang savings account na para sa kanilang kinabukasan. Iyon ang gagamitin niya. Iyon ang magliligtas sa kanya. Mabilis siyang umalis ng opisina at nagmaneho pa uwi. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Hindi niya pinansin ang mga busina ng ibang sasakyan. Ang tanging nasa isip niya ay ang pera. Pagdating niya sa kanilang mansyon, nadatnan niya itong sobrang tahimik. Kadalasan, sa mga oras na ito, ay naririnig niya ang malakas na tugtog
o ang boses ni Dagsa na may kausap sa telepono. Ngayon, tanging ang ugong ng aircon ang kanyang naririnig. "Dagsa! Mahal!" tawag niya habang naglalakad papasok. Walang sumasagot. Pumanhik siya sa kanilang silid. Ang unang napansin niya ay ang walk-in closet. Nakabukas ito at halos lahat ng sabitan ay wala ng laman. Ang mga hilera ng sapatos ni Dagsa ay wala na. Ang mga kahon ng alahas sa ibabaw ng kanyang vanity table ay wala na rin. Isang matinding kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi. Tumakbo siya papunta sa kanilang study room kung saan nakatago ang kanilang mga importanteng dokumento, ang mga passbook, ang mga titulo. Binuksan niya ang drawer. Wala. Lahat ay wala. Sa ibabaw ng kanyang mesa may isang puting sobre. Nakasulat dito ang kanyang pangalan sa pamilyar na sulat kamay ni Dagsa. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob, may isang maikling sulat. Silang, patawad. Pero kailangan kong gawin ito. Matagal ko nang alam na palubog na ang kumpanya mo. Hindi ako isasama sa paglubog mo. Ang pera? Isipin mo na lang na bayad iyon sa lahat ng serbisyo ko sa'yo. Huwag mo na akong hahanapin. Sa oras na mabasa mo ito, malamang ay nasa eroplano na ako. Papunta sa isang bagong buhay. Isang buhay na wala ka. Nagmamahal. Sa bawat salita sa sulat ay tila isang matulis na yelo na tumutusok sa kanyang puso. Niloko siya. Nilinlang. Ginamit. Ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang asawa, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng lahat, ay siya palang ahas na unti-unting pumulupot sa kanya. At ngayon ay tinuklaw siya ng walang awa. Kasabay ng sulat, may isang bank statement. Ang kanilang joint savings account. Tiningnan niya ang balanse sa pinakababa. 0. Walang natira. Kinuha ni Dagsa ang lahat. Napaluhod si Silang sa sahig. Ang sulat ay lukot na sa kanyang kamao. Una, si Mayari. Ngayon, si Dagsa. Iniwan siyang mag-isa. Iniwan siyang bagsak. Iniwan siyang wala-wala. Isang tawa ang kumawala mula sa kanyang bibig. Isang tawang puno ng kabaliwan, ng sakit, ng pagsisisi. Sinundan ito ng isang malakas na sigaw ng pagkatalo. Nawala na ang lahat. Ang kanyang pera, ang kanyang babae, ang kanyang negosyo, ang kanyang dangal. Sa gitna ng kanyang pagwawala, napatingin siya sa bintana ng kanyang study kung saan tanaw ang kanyang pabrika sa di kalayuan. Sa labas ng gate nito, may isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto. Bumukas ang pinto sa likod. At mula doon, lumabas si Mayari. Nakatayo ito roon, matatag, tahimik. Hindi ito nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatuon sa pabrika, sa gusaling malapit nang mapasakan niya. Ang dating reyna ay nagbalik hindi para bawiin ang kanyang korona, kundi para kunin ang buong kaharian. Nang makita ni Silang si Mayari na bumaba mula sa sasakyan, isang biglaang bugso ng enerhiya ang pumasok sa kanyang katawan. Ang pagkatulala ay napalitan ng desperasyon. Ito na ang huling pag-asa niya. Kailangan niyang makausap si Mayari. Kailangan niyang magmakaawa. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay, tinawid ang kalsada. Hindi alintana ang mga sasakyang bumubusina sa kanya. Si Mayari ay kasalukuyang kausap ang kanyang abogado sa labas ng gate ng pabrika. Tinitingnan ng gusali na para bang sinusuri ang isang bagay na matagal na niyang pag-aari. Mayari, sigaw ni Silang, ang kanyang boses ay paos at basag. Napalingon si Mayari sa direksyon niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, muli silang nagkatitigan. Ang mga mata ni Silang ay puno ng gulo, takot at pagsusumamo. Ang mga mata naman ni Mayari ay kalmado, malamig at hindi mabasa. Wala na ang dating kislap ng pagmamahal na laging naroon para sa kanya. Ang kaharap niya ngayon ay isang estranghera. Nang makalapit si Silang, walang anumang pag-aalinlangan, lumuhod siya
Sa harap ni Mayari, sa gitna ng kalsada, sa harap ng kanyang abogado at driver. Ang dating arogante at mapagmataas na si Silang Marasigan, ngayon ay nakaluhod sa alikabok. Mayari, parang awa mo na, sabi niya. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Sobrang laki ng pagkakamali ko sa'yo. Hindi umimik si Mayari. Nanatili lang itong nakatayo, nakatingin sa kanya mula sa itaas. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakabingi pa kaysa sa anumang sigaw. Niloko niya ako, Mayari. Pagpapatuloy ni Silang, ang boses ay puno ng pait. Si Dagsa mo iniwan niya ako. Kinuha niya ang lahat. Wala na akong pera. Wala nang natira sa akin. Ito na lang. Itong pabrika na lang ang buhay ko. Parang awa mo na. Huwag mo namang kunin sa akin to. Ibinaba ni Mayari ang kanyang tingin. Tiningnan niya ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang buhay. Ang lalaking pinangarap niyang makasama hanggang sa pagtanda. Ang parehong lalaki na dumurog sa kanyang puso at itinapon siya na parang basura. Sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay hindi galit, hindi rin naman maawain. Ito ay payak at walang emosyon. Naalala mo pa ba yung gabing yon, Silang? Panimula niya. Ang gabi ng anibersaryo natin. Habang nakaluhod din ako sa harapan mo, nagmamakaawa na huwag mo akong iwan. Naalala mo ba yung ulan? Ang lamig? Ang kahihiyan habang kinakaladkad ako palabas ng sarili kong pamamahay? Natigilan si Silang. Bawat salita ni Mayari ay tila isang matulis na patalim na bumabaon sa kanyang dibdib. Ipinapaalala sa kanya ang lahat ng kanyang kasalanan. Nagmakaawa ako sa iyo noon. Pagpapatuloy ni Mayari, ang boses ay nagsisimula ng magkaroon ng bahagyang panginginig, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pinipigilang hinanakit. Pero ano ang sinabi mo? Sinabi mo na nakakasawa ako, napabigat ako sa iyo, na hindi ako karapat-dapat sa mundo mo. Pinanood mo akong umalis sa gitna ng ulan na walang-wala. Yumuko si Silang hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Mayari. Ang mga alaala ay bumabalik. At ngayon, nararamdaman niya ang bigat ng bawat salitang binitawan niya noon. Papatawad! Iyon lang ang nais sa tinig niya. Huli na para dyan. Matigas na sabi ni Mayari. Itinaas niya ang kanyang baba. Ang kanyang postura ay nagbago. Hindi na siya ang biktima. Siya na ngayon ang may kontrol. Ang hinihiling mong awa, Silang, ay isang bagay na hindi mo kailanman ipinagkaloob sa akin. Kaya huwag mo itong asahan mula sa akin ngayon. Huminga siya nang malalim bago ibigay ang kanyang huling hatol. Hindi ito tungkol sa awa, Silang. Tungkol ito sa hustisya. Ang batas ang magpapasya kung ano ang nararapat sa iyo at kung ano ang nararapat sa akin. Tumalikod siya, isang hudyat sa kanyang abogado, na tapos na ang usapan. Mayari, sandali! Huwag! Sigaw ni Silang. Sinusubukang abutin ang laylayan ng damit ni Mayari, ngunit mabilis siyang hinarang ng driver. Pumasok si Mayari sa loob ng sasakyan, hindi na muling lumingon. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo, pinanood lang niya mula sa salamin ang anyo ni Silang na naiwang nakaluhod sa gitna ng kalsada, isang larawan ng isang haring nawalan ng kaharian. Isinandal niya ang kanyang ulo at pumikit. Tapos na. Ito na ang paghihiganting matagal niyang hinintay. Ngunit bakit? Bakit imbis na kasiyahan, isang kakaibang bigat ang nararamdaman niya sa kanyang dibdib? Habang malayo na ang kanyang sasakyan, isang biglaang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Boom! Nagulat si Mayari at ang kanyang driver. Sabay silang napalingon sa likuran. Sa di kalayuan, mula sa direksyon ng residential area, kung saan nakatira ang mga magulang ni Silang, isang malaking itim na usok ang pumapailan lang sa himpapawid. Isang sunog. Isang malaking sunog. Diyos ko po! Bulalas ng driver ni Mayari. Habang pareho silang nakatingin sa makapal at itim na usok na umaakyat sa kalangitan,
Ang tunog ng mga sirena ng bumbero ay nagsimula nang umalingaw-ngaw sa di kalayuan, sumisira sa katahimikan ng hapon. Manong, sa tingin niyo saan yon? Tanong ni Mayari, kahit pa may ideya na siya. Ang direksyon ng usok. Pamilyar yon. Sa may bandang Villa Consolacion po, ma'am. Doon po sa subdivision ng mga marasigan. Sagot ng driver. Kinilabutan si Mayari. Villa Consolacion. Doon nakatira ang mga magulang ni Silang. Ang biyenan niya. O dating biyenan. Agad na pumasok sa isip niya si Silang na iwang nakaluhod sa gitna ng kalsada, wasak at talunan. At ngayon, ito. Tila ba ang lahat ng kamalasan sa mundo ay sabay-sabay na ibinubuhos sa kanya. Isang bahagi ni Mayari ang nagsasabing, buti nga, karma. Ito na ang sukdulan ng kanyang paghihiganti. Hindi lang ang negosyo niya ang nawala, kundi pati ang tahanan ng kanyang pamilya. Isang ganti na mas matindi pa sa kanyang pinlano. Diretso na po ba tayo, ma'am? Tanong ng driver, binabali ang kanyang pag-iisip. Sa sige, manong, utal niyang sagot. Pero habang umaandar ang sasakyan palayo sa eksena, hindi mapakali si Mayari. Ang imahe ng itim na usok ay nakatatak sa kanyang isipan. Hindi niya maintindihan ang sarili. Hindi ba't ito ang gusto niya? Ang makitang nagdurusa si Silang? Ang maranasan nito? Ang sakit na naramdaman niya? Ngunit bakit imbis na kasiyahan, isang mabigat na damdamin ang dumadagan sa kanyang puso? Nang gabing iyon, sa kanyang tahimik na bahay sa kanlungan, hindi siya makatulog. Binuksan niya ang telebisyon at inilipat sa news channel. At doon, nakita niya. Ang dating magandang bahay ng mga marasigan, ngayon ay isa ng sunog na istruktura. Ayon sa reporter, faulty electrical wiring ang sanhi ng sunog. Mabilis na kumalat ang apoy. Walang nasaktan, ngunit walang anumang naisalba. Lahat ng kanilang ari-arian ay natupok at naging abo. Ipinakita sa balita ang pamilya ni Silang, ang kanyang ama, ina at kapatid, na nakaupo sa isang tabi. Nababalutan ng kumot, ang kanilang mga muka ay blanko at puno ng pagkabigla. At sa isang sulok, nakita niya si Silang, nakatayo, nakatingin sa kawalan, ang muka ay mas marumi pa sa abo. Mukha siyang taong sumuko na sa buhay. Pinatay ni Mayari ang telebisyon. Naglakad siya papunta sa kanyang silid at binuksan ang baul ng kanyang lola Amuma. Kinuha niya ang lumang kwaderno ng mga resipe. Binuklat niya ang mga pahina. Hinahaplos ang sulat kamay ng kanyang lola. Naalala niya kung gaano kabuti at kahabagin ang kanyang lola. Kahit sa mga taong nagkasala dito, hindi ito nagtanim ng galit. Ang pagpapatawad, apo, ay hindi para sa kanila. Para iyan sa sarili mo. Para gumaan ang pasan mo. Madalas sabihin nito, naalala rin niya ang ina ni Silang. Sa kabila ng pagiging palalo ng anak nito, si Aling Martha ay naging mabuti sa kanya. Madalas siya nitong dalhan ng pagkain. Ito ang nagturo sa kanya kung paano mag-alaga ng mga rosas sa hardin. Ito ang yumakap sa kanya noong unang beses siyang makunan. Ang paghihiganti ba ay nangangahulugan na kailangan niyang idamay ang mga taong naging mabuti sa kanya? Ang paghihiganti ba ay nangangahulugan na kailangan niyang maging katulad ni Silang, walang puso at walang konsiderasyon? Naglakad-lakad siya sa kanyang silid, pabalik-balik. Ang isip ay nagtatalo. Ang isang panig ay sumisigaw ng hustisya. Karapat-dapat lang sa kanila ang lahat ng yon. Ngunit ang kabilang panig, isang maliit na tinig na parang boses ng kanyang lola, ay bumubulong ng habag. Ano ang gagawin mo, Mayari? Tanong niya sa sarili. Hahayaan mo na lang ba silang ganito? Ito na ba ang katapusan ng kwento mo? Isang reyna na nagtagumpay sa paghihiganti? Tumingin siya sa kanyang salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay matagumpay, mayaman, at makapangyarihan. Ngunit masaya ba siya? Ang pagbagsak ba ni Silang ang magbibigay sa kanya ng tunay na kapayapaan? Hindi. Alam niya sa kanyang puso na hindi. Ang tunay na kapangyarihan
ay hindi nasusukat sa kung paano mo kayang saktan ang iyong mga kaaway. Nasusukat ito sa kung paano mo sila kayang patawarin kahit hindi sila karapat-dapat. Ang tunay na pagbangon ay hindi ang pagtayo sa ibabaw ng mga guho ng iba, kundi ang pagtayo sa sarili mong mga paa, malaya sa bigat ng nakaraan. Kinabukasan, maaga siyang gumising, mayroon ng desisyon sa kanyang puso. Isang desisyon na nakakatakot, isang desisyon na marahil ay hindi maiintindihan ng marami. Ngunit ito ang desisyon na alam niyang tama. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang abogado. Attorney Palma, good morning, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at buo. Mayari Sinag here. Mayroon akong mga bagong instructions para sa kaso laban kay Mr. Marasigan. Tandaan mo, sa isang masikip at maingay na evacuation center, magkakasama sa isang sulok ang pamilya Marasigan. Wala silang ibang saplot kundi ang mga damit na suot nila nang tumakbo palabas ng kanilang nasusunog na bahay. Lumapit sa kanila ang isang social worker, Mr. and Mrs. Marasigan. Tumingala ang ama ni Silang. Kami nga, may nag-ayos na po ng pansamantalang matutuluyan para sa inyo. Isang maliit na apartment po, malinis at kompleto sa gamit. Bayad na po ang renta para sa susunod na 6 na buwan. Nagkatinginan ang mag-asawa, puno ng pagtataka. Sino? Tanong ng ina ni Silang. Sino ang gagawa niyon para sa amin? Tiningnan ng social worker ang kanyang clipboard. Binasa niya ang pangalang nakasulat doon. Ang nag-ayos po ng lahat ay isang Mayari Sinag. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating mainit na balita tungkol sa pagbagsak ng mga Marasigan at ang misteryosong sunog ay unti-unti nang napalitan ng mga bagong usap-usapan. Sa mundo ng negosyo, ang tanging bukang-bibig ay ang patuloy na pag-angat ng Sinag Kakanin Empire. Hindi kinuha ni Mayari ang pabrika ni Silang. Sa halip, sa pamamagitan ng kanyang abogado, inalok niya ito ng isang kasunduan, isang patas na kontrata sa upa. Isang kontratang magbibigay daan kay Silang na ipagpatuloy ang operasyon nito sa kondisyon na magbabayad ito ng tama at sa oras. Ito ay isang business decision, hindi isang gawa ng awa. Mas may pakinabang sa kanya na may umuupa kaysa pabayaan itong nakatiwangwang. Isang hapon, habang nag-i-inspeksyon si Mayari sa bagong packaging area ng kanyang commissary sa kanlungan, sinabi ng kanyang sekretarya na mayroon siyang bisita. Isang taong hindi niya inaasahan. Si Silang, malaki ang ipinagbago nito. Wala na ang mamahaling damit at aroganting tindig. Ang suot niya ngayon ay isang simpleng polo shirt at pantalon. Payat ito at may ilang hibla na ng puting buhok sa kanyang sentido. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang bagay na bago. Isang bagay na hindi pa nakikita ni Mayari dati. Kapakumbabaan. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong nito. Ang boses ay mahinahon. Tumango si Mayari at dinala siya sa kanyang simpleng opisina. Umupo sila. May 1 metrong distansya sa pagitan nila. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Nandito ako para magpasalamat. Panimula ni Silang, nakatingin sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang mga tuhod. Salamat sa tulong mo sa pamilya ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin namin kung wala yon. Salamat din sa kontrata. Dahil doon, nakakapagsimula ulit ako kahit sa maliit na paraan. Ginawa ko yon para sa mga magulang mo. Diretsong sagot ni Mayari. Naging mabuti sila sa akin. Alam ko, sabi ni Silang, at sa wakas ay tumingin ito sa mga mata ni Mayari. At yon ang mas nagpapabigat sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Huminga ito ng malalim. Mayari, gusto kong humingi ng tawad. Hindi dahil kailangan ko ng pabor. Hindi dahil may gusto ako. Gusto kong humingi ng tawad dahil iyon ang tama. Patawad sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. Sa bawat kasinungalingan. Sa bawat masasakit na salita. Sa pagiging isang duwag at makasariling tao.
Patawarin mo sana ako. Sa unang pagkakataon, ang kanyang paghingi ng tawad ay tunog totoo. Walang pagkukunwari, walang hidden agenda. Tinitigan siya ni Mayari, pinag-aralan ang kanyang mukha. Wala na ang galit sa kanyang puso. Wala na rin ang pagmamahal. Ang naroon na lang ay isang pakiramdam ng pagtanggap sa nakaraan. Pinapatawad na kita silang. Mahinang sabi ni Mayari. Matagal na. Ginawa ko yon hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Para makalaya na ako. Isang maliit na ngiti, ang unang tunay na ngiti na nakita ni Mayari sa mukha ni Silang. Sa loob ng mahabang panahon ang sumilay sa salamat Mayari. Salamat. Tumayo ito. Hindi ko nasasayangin ang pangalawang pagkakataon na ito. Itatayo ko ulit ang sarili ko. Sa tamang paraan. Mabuting yan, sabi ni Mayari. Isa pa pala, sabi ni Silang bago tuluyang umalis. Nag-apply ako ng trabaho sa warehouse dito sa pabrika. Natanggap naman ako. Kailangan kong magsimula sa pinakamababa. Hindi nagulat si Mayari. Narinig na niya ang balita mula sa kanyang abogado. Tumango lang siya. Good luck Silang. Nang makaalis na si Silang, lumapit sa bintana si Mayari. Mula roon, tanaw niya ang malawak na lupain ng kanlungan, ang kanyang imperyo, ang kanyang tahanan. Lumapit sa kanya si Yaya Paz, na ngayon ay siya nang namamahala sa buong kusina, may dalang isang tasa ng mainit na salabat. Mamaya, ayos lang po kayo? Ngumiti si Mayari, isang ngangiting totoo at payapa. Oo, Yaya. Sobrang ayos. Sabay nilang pinanood ang mga anak ng kanyang mga manggagawa na masayang naglalaro sa damuhan sa labas. Nagtayo si Mayari ng isang maliit na daycare center sa loob ng compound para sa kanila. Ito ang kanyang pamilya ngayon. Inilagay ni Mayari ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Isang sikretong tanging siya at ang kanyang doktor pa lang ang nakakaalam. Isang bagong simula. Isang bagong buhay na paparating, isang sanggol na bunga ng isang bagong pag-ibig na dumating sa kanyang buhay sa katauhan ng isang mabait na arkitekto na tumulong sa pagpapatayo ng kanyang commissary. Ngunit iyon ay ibang kwento. Sa ngayon, habang pinapanood niya ang paglubog ng araw, ang ginintuang sinag nito ay tila yumayakap sa buong probinsya. Naramdaman niya ang isang matinding pasasalamat. Pasasalamat sa sakit na nagpatatag sa kanya, sa pagtataksil na nagturo sa kanya ng sariling halaga at sa pamanang nagbigay sa kanya ng bagong simula. Siya si Mayari Sinag, ang kakanin queen, ang reyna na hindi nang agaw ng kaharian, kundi nagtayo ng sarili niyang kaharian mula sa abo. At sa kanyang kaharian, ang pinakamahalagang sangkap ay hindi asukal o gata, kundi ang pagpapatawad at pag-asa. Biglang tumunog ang kanyang telepono, isang hindi rehistradong numero. Ngumiti siya at sinagot ito, handa sa anumang bagong kabanata na ihahain sa kanya ng buhay. At dito po nagtatapos ang kwento ni Mayari. Isang kwento na nagpapatunay na kahit gaano pa kadilim ang gabi ng pagtataksil, laging may sisikat na bagong umaga. Ang tunay na aral ng kanyang buhay ay hindi ang tamis ng paghihiganti, kundi ang kapayapaan na matatagpuan sa pagpapatawad, pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, pagpapatawad sa sarili. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Kung meron kayong mga saloobin o aral na napulot mula sa kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi sa comment section sa ibaba. Ano pong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.